Good news mga idol, tatlong matitinding 3&D players ang tinitingnan ng Lakers ngayong off-season. At kapag nakuha nila to, posibleng magbago ang kapalaran ng buong team. Pero bago yan, Rob Pelinka nakapokus sa pagdagdag ng depensibong mga wing players sa off-season. Matapos kasi ang pagkatalo ng Los Angeles Lakers sa kamay ng Minnesota Timberwolves sa loob lamang ng 5 laro, papasok ang koponan sa isang mahalagang off-season kung saan kailangang ayusin ang roster na kitang-kitang kinulang sa laban. Bagamat mayroon silang mabigat na opensibong trio sa katauhan ni na LeBron James, Luka Doncic at Austin Reeves, hindi ito naging sapat. Tinalo sila ng Timberwolves sa pisikalidad, haba at lalim sa depensa. Kulang sila sa tunay na sentro at bumagsak ang opensa nila sa mahahalagang sandali. Dahil dito ipinahayag ni Rob Pelinka, presidente ng basketball operations ng Lakers, na isa sa mga pangunahing focus nila sa off-season ay ang pagdagdag ng mas maraming defensive wings, mga manlalarong kayang dumepensa sa perimeter o sa gilid ng court. Ayon pa kay Rob Pelinka sa kanyang end-of-season press conference, sa palagay ko ang pagsasaayos ng ating defensive core sa wing positions ay napakahalaga. Malaki ang epekto nito lalo na sa playoffs. Kapag nakapag-upgrade ka sa depensa sa perimeter, makakatulong talaga yon. Bakit nga ba ito nasabi ni Pelinka? Nasabi niya nga ito mga idol dahil nakita nilang hirap ang Lakers na dumepensa sa mga elite na perimeter scorers tulad ni Anthony Edwards ng Timberwolves na tila walang sagabal sa pag-atake. Wala silang sapat na mabilis at malakas na depensibong wing players na kayang sumabay sa bilis at galaw ng mga tulad ni na Edwards, Shai Gilgeous-Alexander at Kevin Durant. Naging malaking issue rin ang paggamit ng small ball lineup ni JJ Redick, mga mas maliliit na manlalaro na sanay pansamantala lang ngunit naging primary option, bagay na hindi kinaya kontra sa laki at haba ng Minnesota. Dagdag pa rito, kahit may malalaking pangalan ang Lakers sa opensa, hindi ito sapat kung hindi nila mapipigilan ang puntos ng kalaban. Kaya nga't malinaw kay Pelinka na kailangang ayusin ang depensa sa wings bukod pa sa pagkuha ng tunay na sentro. At ito naman ang tatlong 3&D players na maaaring kunin ng Lakers sa off-season upang mapalakas ang kanilang depensa at perimeter shooting. Una ay si Cody Martin ng Phoenix Suns. Ang posisyon nga nito ay shooting guard at small forward, may tangkad naman na 6'5 at edad na 26 years old. May average naman ito ngayong season ng 8.1 points, 4.6 rebounds, 2.2 assists at 1.2 steals per game. May kasalukuyan nga itong kontrata sa 2025 to 2026 season na may team option. Maaaring ngang maging available si Martin kung hindi i-pick up ng Phoenix Suns ang kanyang team option para sa susunod na season. Kung maging free agent siya, magandang oportunidad siya para sa Lakers. Kung mananatili siya sa Suns, maaaring makuha siya sa trade gamit ang second round pick o mga bench players tulad ni Gabe Vincent. Ang kagandahan nito sa Lakers, si Martin ay kilala sa kanyang perimeter defense at pagiging isang reliable outside shooter. Sa Lakers, magbibigay siya ng malaking depth at defensive presence sa wing position na magpapalakas sa kanilang depensa laban sa mga mabilis at athletic na wing players. Pangalawa ay si DeAndre Hunter ng Cleveland Cavaliers. Ang posisyon nga nito ay small forward, may tangkad naman na 6'7 at edad na 26 years old. May stats naman ito ngayong season ng 19.2 points, 3.7 rebounds at 1.5 assists per game. Sa kasalukuyan ay meron pa itong 2 taon sa kanyang kontrata na nagkakahalaga ng halos nasa $20 million kada taon. Ang solid nga na kontrata na may natitirang 2 taon ni Hunter ay maaari itong makuha ng Lakers sa trade gamit ang 2031 first round pick, ilang bench players at maaaring isama si Rui Hachimura o Gabe Vincent upang matugunan ang salary matching. Ang maganda pa kay Hunter ay isa itong all-around player na may kakayahan sa scoring at solid na depensa. Magiging malaking asset siya sa Lakers lalo na sa wing position at makakatulong siya sa pagharap sa mga elite perimeter players sa Western Conference. Ang kanyang scoring ability at defensive versatility ay magbibigay ng malaking depth sa Lakers sa kanilang playoff push. Pangatlo at ang panghuli ay si Quentin Grimes mula sa Philadelphia 76ers. Naglalaro nga ito sa posisyon ng shooting guard, may tangkad naman na 6'4 at edad na 22 years old. May stats nga ito ngayong season na 14.6 points, 4.3 rebounds at 3.0 assist per game na may 38.5% naman sa 3-point range. Magiging restricted free agent na nga si Quentin Grimes pagdating ng summer, na dito ay maaaring mag-alok ang Lakers ng malaking kontrata kay Grimes, na may karapatan naman ng Sixers na tapatan ng kahit na anong kontrata na ibibigay ng ibang koponan kay Quentin Grimes sa loob ng 48 hours. Pero maaaring makuha ng Lakers si Grimes sa pamamagitan ng sign and trade deal gamit ang mga second round picks at isang batang player mula sa roster ng Lakers. Ang kagandahan kasi para kay Grimes para sa Lakers ay isa itong batang 3&D player na may consistent na shooting mula sa 3-point line at mahusay na perimeter defender. Sa Lakers, magiging valuable asset siya sa kanilang backcourt at wing rotation na magbibigay ng solid shooting at defensive presence. Ang pagkakaroon ni Grimes ay magpapalakas sa depth ng Lakers sa kanilang mga posisyon sa wings at perimeter defense.
Kaya ang mga nabanggit na 3&D players ay may malaking potensyal na magbigay ng tulong sa Lakers sa kanilang hangaring mag-champion sa susunod na season. Kung mapipili ng Lakers ang isa sa kanila, tiyak na magiging malaking asset sila sa pagpapalakas ng depensa at perimeter shooting ng koponan at makakatulong sila sa mga seryosong playoff matchups laban sa mga kalabang koponan. Pero kayo mga idol, sino sa tatlong 3&D players ang gusto ninyong makuha ng Lakers sa off-season? Comment down below at ibahagi ang inyong mga opinyon. Huwag kalimutan mag-like, share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong balita.